Hi, Asek Marcus. Thank you for receiving us in your lovely office. Sir, yung mga nakalagay na mga frame ng kotse sa reception, ikaw naglagay lahat? Opo, oo. Talagang car guy ka? Talagang mahilig ako sa auto. Ever since talaga nung mga bata pa, talagang auto na. Sir, actually, kaya lang kami pumunta dito. Gusto namin kang makakakwentuhan about yung SCO, Show Cause Order. Kasi lagi kayo nag-i-issue ngayon. Sobrang active yung LTO ng pag-issue ng SCO. What is this for? At dapat bang katakutan to ng mga irresponsible na mga drivers? Sa totoo lang, nung pagpasok ko kasi dito, mayroon akong inabutan ng mga issue. Yung tandaan nyo yung estudyante na binangga, na sinigasaan siya, nakamotor siya, sinigasaan na show cause yun. Marami tayong kababayan na active sila na mag-send ng mga video at saka i-post. Yan ang mahabang panahon, hindi naman pinapansin eh. Basta pag nag-viral lang. Ako kasi, sa totoo lang, akala ng tao, meron kaming grupo na nagbabantay. Hindi ho, bago ko matulog, ako mismo yung nagre-review ng video. Minsan, si Secretary Lopez mismo, nagme-message sa akin sa gabi kung nakita ko na yung video yun. Nagtutulong-tulong kami na magtingin. I can attest to that dahil ikaw mismo nag-text sa akin eh. Okay. Opo. So, kaya ho ganun. Sa totoo lang, very effective siya na para, ang goal ko kasi yung disiplina mapatino. So, yung SEO na ini-issue namin para mag-comply sila dito sa LTO. May nagsasabi na parang puro forma lang daw yung SEO, wala naman daw nangyayari. Ano nga bang nangyayari sa mga ini-issuean nyo ng SEO? Yung mga nabigyan namin ng SEO, welcome sila sa LTO para i-check. Sa dami kasi sa dami ng mga na-desisyon na namin. Pwede silang pumasyal sa amin. Pwede kong sabihin sa kanila kung ano yung mga naging resulta, resolution, or kung gusto nila, message nila kayo kung meron silang gustong i-clarify. Kaya kong patunayan yan. Sa totoo lang, ang nasuspend namin na driver's license sa SEO, 80. 80. Ang na-revoke, 164. From October 10 hanggang December 31 nung pumasok ako. Can you, sir, explain very briefly anong difference nung suspend tsaka revoke? Yung revoke kasi, nasa 2 years yan. Yung suspension, merong na-suspend ng 6 months, may na-suspend ng 1 year. So, yung pag na-revoke ka, meron ka pang chance, pwede kang mag-appeal sa amin na kung bibigyan ka namin ng pagkakataon na mag-grant uli yung license mo after 2 years. Pero pag kayo na-ban ka, may mga na-ban ako na license, kagaya nung yung naka-aksidente na lasing, yun, ban na yun for life. For life yun? For life yun. Okay. Oo. Anong mangyayari sa kanila pag na-revoke sila, tapos Hindi sila tapos nag-drive pa rin sila, nahuli sila, anong... i-impound yung sasakyan. Pwede ba sila makulong? Hindi sila pwedeng makulong unless makasagasa sila. May mga nagawa sila na napapasok sa criminal liability. Kung na-revoke ka or suspended ang driver's license mo, nagmaneho ka, at natsyempohan ka namin, nahuli ka namin, driving without license yon, impound yung sasakyan mo. Kahit nakaregister yung sasakyan mo. Kaya ganun siya ka-seryoso. From January 1 to February 21, ang suspended, 125, ang revoke 76. Kita nyo naman yung mga nag-viral, yung sa Antipolo, yung naka-pick up na mamuntik na mabangga yung batang babae na nagkakariton, revoke yon. Hindi porke revoke, klaruhin ko lang at nag-appeal sila after 2 years, pwede silang mabigyan. Depende pa yan sa magiging resolution na kung sagot namin ng LTO kung pagbibigyan yan o hindi. Kung hindi siya pagbigyan, walang mangyayari. Pati yung Benz, kung natatandaan ninyo, yung nangyaring viral sa Makati, na-revoke din yun. Yung mga bus na naglabas ng mga pamalo, revoke din sila. At kung matatandaan ninyo, yung sa may Kainta na nag-away, na yung isa naglabas ng bat at yung isa naman na boksingero ay nasuntok niya yung tao, bumagsak. Ngayon, marami ang nagsasabi sa amin na grabe naman yun, naglabas ng bat tapos yung boksingero na revoke yung license niya. Dapat tingnan nila, dinaan namin sa proseso yan, tingnan nilang mabuti yung video. Nasuntok na niya ng una bumagsak na Binalikan pa niya Okay. Hinabol pa niya hanggang sa napabagsak niya uli na halos mapatay niya yung tao. Kung tutuusin, boksingero ka Dapat hindi mo pinuturo sa kanila yan. Lisensyado yung kamao mo wag mong ginagawa yan sa kalye. Kung sa tingin mo na may problemang ganun yung tao, lalo ng lasing, tumawag ka enforcer, tumawag kang barangay, tumawag kang pulis. Kita nyo naman dun sa video, yung kotse, lumampas ng malayo Parang nag-i-initiate din siya na mag-away sila. Bukod dyan, marami kaming mga iba't ibang mga na-desisyonan na na-revoke yung license at dire-diretso pa rin yan.
Kasi ang goal naman namin dito sa LTO, yung disiplina eh. Para ang Pilipino naman kasi, tayo nga pag nagmaneho tayo sa Subic, disiplinado eh. Bakit hindi nila kayang gawin dito? Sir, sa experience niyo ba, lahat ba ng binibigay ng SCO nagpapakita talaga? Nagpapakita. Merong hindi nagpakita. Kung matandaan nyo yung vlogger na, ayun, yung vlogger na nakakulong, yan, hindi nagpakita. Hindi niya pinansing yung show cause namin. So, na-revoke yung license niya. Isa naman na vlogger na bumaba ng kotse, hinahampas yung sasakyan, pinabababa yung tao, na desisyon na i-revoke yung license niya kasi hindi nila pinansing yung LTO. Speaking of mga vloggers, sir, bakit tingin niyo itong mga vlogger na to, ang tapang nila sa social media? Pero pagkakaharap na kayo, tumitiklop na. Ba't ganun ang attitude nila? Pantapang Sa totoo lang kasi seryoso naman kami sa buhay eh. Hindi naman kami puro daldal lang. Gagawin namin kung ano yung tama. At hindi kami magdadalawang isip na talagang ipatupad yon. Kaya minsan nakikita nila na seryoso kami at nakita nila na tutuluyan talaga namin sila. At hindi kami nakikipagbiruan. Akala nila, pakit lang yung mga SEO eh, no? Kaya nga yung mga unang interview ko, parati kong sinasabi, ang goal namin disiplina. Hindi kami politiko. Kasi kung politiko kami, matatakot kaming impose yung disiplina eh. Dahil maraming tao magagalit eh. Pero ako, ang goal ko ay disiplina, ayusin. Di baling sumama ang loob nila, pero at least kahit papano, napatino natin, natanggal natin yung latak sa kalye na pasaway talaga. Sir, last message nyo sa mga viewers natin, yung mga nagmamaneho sa daan. Alam nyo, unang-una, yung mga road rage, seryoso kami dyan. Tigilan ninyo yan. Wala kaming pinipili, malaki, maliit na tao, mayaman, mahirap, politiko o hindi. Tigilan na nila, maging matino sila sa kalye. Yung mga ibang mga driver naman, pilitin ninyong wag kayong maging pasaway. Maging responsable naman kayo. Sumunod lang tayo sa batas. Wala naman kaming ibang hinihiling kung hindi maging maayos lahat tayo sa kalye. Yun lang. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir.